Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Nagkakagulo na naman sa eksena matapos pumutok ang balitang pinatulan na ni Boy Kilay at Zasasot Romualdez. Ayon sa mga ulat, hindi na napigilan ni Boy Kilay na ilabas ang kanyang saloobin tungkol sa issue. Diretsahang pinatutsadahan si Romualdez sa maging desisyon neto. Hindi rin pahuli si Zasasot at binira rin ang kampo ni Romualdez. Tinawag pa niya itong hindi patas at puno ng pagdududa ang mga galaw. Sa gitna ng mainit na palitan ng mga pahayag, bigla naman umamin si Bato na pinapaperma siya sa isang dokumento na tila may kinalaman sa kontrobersya. Hindi malinaw kung ano ang saktong laman ng dokumento pero umani ito ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Marami ang nagtatanong kung ano ang koneksyon ng lahat ng ito at kung ano ang papel ni Bato sa issue. Habang patuloy ang sagutan, lalong umiinit ang tensyon sa pagitan ng mga sangkot. Ayon sa ilang eksperto, maaaring magkaroon ito ng mas malalim na implikasyon at politika at pamahalaan. Hindi na rin maiiwasan ng mga netizen na magbigay ng kani-kanilang opinyon sa social media. Ang iba ay pumapanig kay Boy Kilay at Zasasot, samantala ang iba naman ay dumedepensa kay Romualdez. Sa kabila ng lahat, nananatiling tikom ang bibig ng kampo ni Romualdez ukol sa mga akusasyon. Samantala pinipilit ng iba pang mga sangkot na linawin ang kanilang posisyon sa issue. Inaasahan na sa mga susunod na araw ay lilitaw pa ang mas maraming detalye na magpapaliwanag sa buong kontrobersya. Sa ngayon, nananatiling palaisipan kung ano ang magiging epekto ng bangayang ito sa mas malawak na koneksyon. While mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Sa pundo ng Department of Agriculture. Yun na hong problema natin. At ang matindi dito, pinirmahan na kung nag-walkout itong si Senator Bato. O, tapos rinatipikahan sa plenaryo dyan sa House of Representatives at Senado. Yun ang problema ho natin. Kulang-kulang na BICAM, rinatipikahan at pinirmahan itong mga walang yang congressman at senador na to. At para doon sa mga senador at congressman ho natin hindi pumirma, kagaya nitong si Congressman Rodante Marcoleta at Senator Bato de la Rosa, palakpakan ho natin yung mga yan. Talagang saludo sa mga ano natin, sa mga magigiting nating senador at congressman. At then, again, diretso, ratification, pagkahapon, somewhere, mga gabi na, mga 7 to 8 o'clock ng gabi. Ratified yung BICAM report. Again, hindi ako sumama sa ratification. Hindi ako bumoto. Dahil hindi ako pumirma ng BICAM report, bumoto pa ako. Ano kayo, hilo? Nakalusot na yung BICAM report. Yun na. Alam nyo, napakaraming pinagtatanggal. Ito masama talaga. Ang daming legislator, parang naglulukuhan tayo ba? Kapag merong nangyari na pambubuli ng mga Chinese sa West Philippine Sea, alam mo, anong sabi ng mga magagaling na legislator? We condemn to the highest terms yung ginawang pambubuli ng mga Chino sa ating mga mangingisda, sa ating mga sundalo, sa ating mga Navy, sa ating mga Coast Guard. Kaya kailangan suportahan natin ang pag-modernize ng ating armed forces so that makuha natin yung credible defense posture para respetuhin tayo ng ating mga kapitbahay. Yun, galing. Pagdating na budget deliberation, yung 50 billion na AAP Modernization Fund ng NEP na sinabit ng Malacanang to the House of Representatives, napiyasa nila ng 10 billion. Ang 50 ginawang 40. So yun ang nakalagay sa GAB. Pagdating doon sa Senado, since ako ang chairman, ako ang nag-defend ng budget na yan, kinausap ko yung chairman ng finance na si Senator Grace Poe. Hindi ako papayag na hindi natin ibalik yung budget na yan. Ibalik natin yung 10 billion. True enough. Nabalik namin ang 10 billion doon sa Senate version, 10 billion. Naibalik, 50 billion ulit. Pag-akyat doon sa BICAM, paglabas sa BICAM, mas malaki pang tinapyasan ng 15 billion. Yun, grabe naman yan. Mga walang yahoo talaga tong mga to. Pag nagsasalita sila dyan sa issue ng West Philippines, akala mo kung sino mga santo't santa.
Akala mo kung sino sila talagang nagmamahal sa ating bansa. Yung AFP Modernization Program, tinapyasan ho ng 15 billion. From 50 billion, 35 billion na lang. Yun no, kasi talagang makakapagpwesto sa atin. Rerespetuhin ho tayo. Titingalain tayo ng China na yang Pilipinas, hindi natin basta-basta pwedeng bomba-bombahin lang ng tubig yan, di ba? Hindi ho pwedeng ganoon kasi meron mga gamit yan. Baka biglang kung ano tumakbo sa utak niyan, bigla tayong patulan, di ba? Ganun ho. Kaso, kung talagang nagmamahal sa bansang Pilipinas, itong mga congressman na to, talagang gusto nilang maitulak yung ating mga interes dyan sa West Philippine Sea. Dapat ho sana, hindi ho nila tinapyasan ano na yan, yung budget para sa AFP Modernization Program. Kaya kung ano man nung sabihin ni Tambaluslos, saldi ko, itong si Marcos Jr., pag naniwala ho kayo, naku, wala na, talagang yari na ho. Yung pambubudol ho nila, nasa ilalim pa rin ho kayo ng pambubudol nitong mga pamilya. Lungkot. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Kaya kayong lahat nandito, please educate our voters. Aside from campaigning for us, lahat na nandito, dito sa screen, ating mga kandidato, aside from campaigning for us, kung Marcoleta, number 10. also please educate our voters to use their vote wisely. Bantayan ninyo yung mga politiko na ganyan. Ibang sinasabi, ibang ginagawa. Niluluko lang tayo. May mga politiko dyan, bantayan ninyo. Bantayan ninyo yung Nakikita niyo si mga tao na yan. Gamitin nila yung boto nila wisely. Dahil sa panahon lang ng halalan, tayo nagkakaroon yung pinaka-ordinaryong habal-habal driver dito sa downtown Davao City. At yung pinakamayaman na negosyante sa Makati, yan lang ang panahon na magkakaroon tayo ng equal footing. Ang boto ng isang mayaman doon at boto ng pinakamahirap dito sa Davao City, pareho lang ang boto, counted as one, pareho lang ang value. Kaya huwag natin sayangin, sagrado yung ating boto. Pag tayo'y bumuto, sabihan natin ating mga kababayan, lagay na sa utak na palagi, ang kinabukasan ng ating bayan, kinabukasan ng ating mga apo. Hindi ho yung sinabi na yun itong si Senator Bato de la Rosa. I-educate ho natin. At yun ho ang sinusubukan natin gawin dito sa PH Update, no? Hindi lang ho sa kinakampanya ho natin yung ating mga kandidato, kagaya nitong si Atty. Jimmy Bondoc. Pinapaintindi ho natin na talagang wag ho natin basta-basta ibenta yung ating mga boto. Hindi ho porket binigyan ho tayo ng ayuda, ang mga walang yana yan, na kagaya ni Tambaluslos ang ating mga susuportahan, kagaya ng mga nasa senatorial state na itong si Marcos Jr. Pero ika nga nitong si Ma'am Sastrogando Sasot, baka dito sa lifetime natin na to, hindi ho talaga natin makikita ang ika nga yung pagbabago. Siguro sa mga apo ng apo natin. Meron pa ho ba kayang Pilipinas nun? Baka naubos na ulit tambat nitong si Marcos Jr., di ba? Bagay, pagka talagang nagkagipitan na, lumabas na sa kalsada yung ating mga kababayan, wala akong magagawa ito. Ang problema, pagka kung sakaling magkaroon tayo ng ganong klaseng senaryo sa ating bansa, kung ibibigay na naman sa mga oligarko, pagka nabayaran yung mga trumabaho, nabayaran sila at ibinigay lang ulit sa mga oligarko ang pamumuno dito sa bansa na to, wala ko tayong aasahan. Mga dilawan, mga pulahan, di ba? Basta tayo ho, para ho tayo sa kaikauunlad ng ating bansa. At ang nakikita ho natin ngayong mga panahon na to, hindi ho yan galing sa linya ng mga dilawan, mga kaliwa, nitong nasa administrasyon. Bagkos nandun ho sila sa Davao. Yung mga taga Davao, sila ho ang ating pag-asa dito. Kasi sila ho merong political will. Pagiging matino, marami hong matinong politiko. Don't get me wrong, hindi ko sinasabing sila lang yung matinong politiko. Marami hong matinong politiko. Marami hong tinatayuan ho nila yung tama. Kaso wala ho silang boses, wala ho silang political will. Hindi ho nila maitulak yung tama dahil alam ho nila mababara sila. Yun ang problema dito sa mga politiko na to, na talaga namang kung ating titingnan, okay naman sila, wala namang problema. Kaso tahimik lang din naman ho sila. Kaso may mga panahon na to, kung pagkatahimik ka, parang kinukonsintin mo na rin yung kabalbalan na ginagawa nitong mga nasa administrasyon. Kaya tanggalin na rin ho natin yung mga tahimik na yan. Lalo na yung mga tahimik sa Senado. Naku, wag na ho nating iboto yung mga pamilya na yan. Wala ho perwisyo sambayan ng Pilipino. Wala ho silang may hatid na pagbabago sa ating bansa. Rekta na ho tayo dito kay Senator Chis Escudero. Babalagbag ho siya dito. Tingnan, sama ng titig niya dito kay Tambo. Gang.
Nabigyan na noong nagdaang linggo ng kopya ng impeachment complaint ang mga miyembro ng Senado. Uploaded na rin sa website ng Senado yung actual na impeachment complaint kabilang yung mga annex nito. Kinokonsidera ko itong public document at marapat lamang na isa publiko. Hindi naman ito private crime na tinatawag na dapat limitado lamang ang makakakita o makakabasa. Sir, na-verify na ba yung mga signatures? Sabi niyo kasi, check kung Visually na-verify na yung lahat ng 215 signatures na wet signature nga. Tiningnan niya ng hindi bababa sa 4 na tao, ng hindi bababa sa 2 beses kada tao. Pero dagdag doon, nag-procure pa kami nung app, kasi may app na may AI app na para makita kung wet signature nga ba ang nasa papel o ito ay e-signature. Just to further validate. Pero yung initial na ripaso nito, using visual perusal, wet signature lahat ng 215. so bakit kailangan gawin yan? Wala bang presumption of regularity after all it was sent by the House and delivered by the House Secretary? Meron, pero ayoko naman ding masisi kami na hindi namin ginampanan yung napakasimpleng tungkulin namin. Simple lang naman ang trabaho namin eh. Tingnan kung wet signature ngayon dahil dapat verified yan sa harap ng Secretary General at tingnan kung yung 25 pirma o higit sa 1/3 ay mga kongresista nga ba talaga o hindi na. So, sasabi ko yung SB na verified complaint na yung Tinanggap naman na talaga namin yung verified complaint. Again, we can only make the corresponding recommendations to the impeachment court with respect to any such findings. Contrary to procedure, walang karapatan o kapangyarihan ng SecGen magdesisyon tungkol dito. Ministerial ang trabaho ng SecGen. He is simply doing his due diligence work in order to report or give a complete report to the Senate plenary. Sir, yung nasa kanila na yung copy, magpapatawag ka ng special session. Layo naman ng talon mo. Meeting ko, sir. I have already said, I have no intentions of requesting the President for a special session. Hindi ito isa sa mga bagay na dahilan para magpatawag ng special session ng Senado. Dagdag po dito. Sino bang may gusto na mag-special session kami at mag-trial kami bago mag-eleksyon? Sino ba humihiling nun? Yan, sino? Sino? Sino nga? Nagpapakaawa na si Tambo. Yung pro, siya sabi ko na. humihiling dun eh. Sino mang pro, anti, di namin papakinggan. Sino mang pro, anti, VP Sara, di namin papakinggan. Susundan namin kung anong tinatalaga ng batas. Pero babalik tanawan ko. Ang impeachment ni dating Ombudsman Mercy Gutierrez, 3 araw sinumite sa Senado bago kami nag-adjourn. And yet, in-schedule ang trial pagkatapos ng recess, mahigit 1 buwan mula sa araw na yon. Impeachment trial ng yumaong Chief Justice Corona, December 13 final, 1 linggo bago nag-recess ang Senado, hindi lamang 3 araw, 1 linggo. Pero hindi nag-trial ang Senado. Nag-trial matapos ang recess ng Pasko at New Year at tinawag yung pagdinig ng January na, makalipas ang humigit kumulang 1 buwan. Bakit ko iibahin ang pagtrato dito sa impeachment complaint na ito? Hindi ito espesyal, hindi ito kakaiba. Ang tingin dapat namin dito, ordinaryong impeachment complaint lamang laban sa isang impeachable officer. Pare-pareho lamang silang impeachable officer sa pananaw namin. Presidente man, Vice Presidente, Ombudsman, Chief Justice o ibang impeachable officer. Walang dahilan para mag-iba kami ng pagtrato dito. Baka mapagbintangan pa kami o maakusahan na iniiba ito dahil espesyal ito, dahil mas dinidiinan at minamadali namin ito. Ordinaryo lamang ang pagtrato namin dito. Pinakamagandang ebidensya at Siyempre, magpapakagat pa itong si Boy Kilay, pero sinabi na ho ni Congressman Rodante Marcoleta, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Na yung inumpisahan ng 19th Congress, itatapusin ng 28th Congress. Mali daw ho yun, sabi nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Dapat i-refile yung yung impeachment. tayan na kami magiging patas para dito. Parang nakumbinsi ka naman. Nimpa, di ba? Tumatong kayo. Sabi po ni Paul Luis Prosser na hindi naman daw sa minamadali kayo, pero he will raise to the House Constitution Team yung possibility to go to SC para masimulan agad. Sabi niya, hindi daw dahilan na ay mag-election kasi hindi pwede. Karapatan nila yon, ginagalang ko yon, pero pwede bang sagutin na rin muna niya sa kung maaari? Bakit nila inupuan ng 2 buwan ito? Yan. 2 buwang nakabinbin ang 3 impeachment complaints sa Senado.
sa Kongreso. Ang kailangan lamang naman gawin, ipadala yan sa Speaker para ma-agenda ng Speaker yan. Magkatabi ang opisina nilang dalawa. Pero hindi yun ginawa sa loob ng 2 buwan. Tapos kami gusto sa loob ng 2 oras magawa yun. Sa loob ng ilang araw magawa yun. Kung tila hindi sila nagmadali, anong pinaguhugutan at saan sila nanggagaling para madaliin kami ngayon? Hindi naman niya kailangan sagutin talaga kung gusto lang niya, para lang maliwanagan din ako. Sir, how could the Senate ensure a fair trial for VP Duterte given that some senators have already given their position that will vote against? Well, aren't we starting on the right foot by treating it like any other impeachment complaint? That's a good start, I believe. Now, with respect to those who are voicing out their position, I would hasten to remind them once again and admonish them once again to kindly refrain from doing so in order to maintain and keep the impeachment court itself and the process fair, without any prejudgment on the part of any member of the Senate for or against impeachment. Sir, sa rules of impeachment, ano-ano po yung mga items na kailangan nyo pang ayusin? Nag-present already yung judicial affidavit? Yung pre-trial briefs na isasubmit, yung halimbawa para hindi mag-aksaya ng panahon, yung pag-otorisa sa presiding officer kung naisin nila, na gawin lahat ng mga kailangan gawin to take proper order of the subject of impeachment, kabilang na ang pagpapasagot sa nasasakdal, ang pagpapayag ng pre-trial briefs na maisagawa na, upang sa gayon pagpasok ng bagong Senado ng 20th Senate ay talagang dire-diretso na sa trial at wala nang pag-aantala pa na kailangan nating antabayanan at intayin. So kapag nakapag-trial na, ano yung timeline, I mean, yung period na pwede ninyong matapos? With pre-trial briefs and with judicial affidavits, I think in 2 to 3 months the Senate can do it. If we can hold trial for 4 times a week, 4 days a week, of 5 to 6 hours each, I think that would be sufficient. Basing it on the completed trial of then Chief Justice Corona. Yung pa lamang naman kasi ang natapos natin, di ba, na impeachment trial. Yung iba hindi naman natuloy o hindi natapos. Yes, ano kayang magiging question kung tatawid ng 20th Congress? Malayang pwedeng may magtanong, pero anong gusto nilang gawin namin? Finish or not finish, pass your paper. Ano to, exam ng grade 3? Hindi pa tapos magpresenta ng testigo yung prosecution at depensa dahil June 30 na. Oh, pagbutuhan na natin to. Dismiss na natin to. Ganon? Hindi naman siguro yun ang intensyon ng saligang batas. Ang intensyon marahil, dapat dumating sa punto ang kaso ay matatapos, mariresolbahan at pagpapasahan. Hindi yung bitin-bitin palagi. Pangalawa, nabigay ko na sa inyo yung example o halimbawa ng mga collegial courts dahil ito ay hindi trabaho ng legislasyon. Ito'y trabaho ng isang impeachment court. So hinalintulad ko na yan sa Court of Appeals, sa Supreme Court, sandigan bayan ng mga collegial courts. Kahit nga sa ordinaryong RTC, nagpalit ng judge, tuloy naman yung kaso Bibigyan ko kayo ng isa pang halimbawa. Yung SET, yung mga kaso sa Senate Electoral Tribunal. Tumatawid ito ng susunod na Kongreso. Bagaman nagpalit ang mga maestrado ng Korte Suprema sa SET, bagaman nagpalit ang membership ng Senado dahil tumawid sa panibagong Kongreso, tumutuloy-tuloy din ang kaso doon at hindi kailangan i-dismiss dahil lamang pumasok ang panibago na namang Kongreso. Nako, dinidepensahan na nito si ano. Sa tingin ho natin talagang ano yan, malamang napag-utusan yang si Chis Escudero, no. Isa ho siya sa mga ano diyan, mga kinakasangkapan ng Malacanang para talagang hindi na gumastos itong si Tamba kung sakaling hindi ituloy ang impeachment na yan dito sa 19th Congress at itatawid sa 20th Congress. Kasi pagka nagkataon, manliligaw naman ng panibagong mga congressman yung si Tamba para sa mga signature nila kung sakaling maghahain sila ng panibagong impeachment sa 20th Congress. Malamang sa malamang, etong si Chis, akala ko pa naman kanina, sama ng tingin mo dito kay Tamba, kinakasangkapan ka rin pala ng... Maging ganun pa man, ito ang unang beses na mangyayari ito. May karapatan sino man mag-question ito. Pero tulad ng sinabi ko, hanggat walang TRO ang Korte Suprema, gagawin namin kung anong tingin naming tama kaugnay sa paglilitis na ito. Sir, kung consider nyo na dun sa bigay yung rules, tama yung ganito.
Pwede, pero hindi naman na kailangan i-specify yon. Dahil halimbawa, kapag ka inotorisa ang presiding officer na nagkataon ay ako na hindi pa matatapos ang termino ko ng June 30, kung i-autorisa ako na gumawa ng mga ilang order at bagay before or prior to trial, kaugnay ng judicial affidavits, pre-trial brief, edi effectively tumawid na po yun ng June 30 dahil ang termino ko'y matatapos pa sa 2028. At sangayon din sa rules ng Senado, magpapatuloy na tagapangulo ang sino man nakaupong tagapangulo ng Senado hanggat hindi nahahalal ang kanyang kapalit sa susunod man na Kongreso o sa loob ng parehong Kongreso. With the senators already furnished with the impeachment complaint and sabi nyo nga na verify yung leading source, magpapatawag na kayo focus? Hindi. Ako nga, hindi ko pa nababasa eh. So you'll give Mula- them time to... They will be given time to read. They will be given time to review it. We will be sending them a draft of the rules, proposed rules for their review too. Para pagdating ng June 2, wala nang, hindi ko pa nababasa, I need more time to read. Wala nang ganoon. Sapat na panahon na to para mapag-aralan nila lahat ng dapat at kailangan at pwedeng tingnan at pag-aralan. And so nag-attend kayo sa drafting ng rules. Hopefully in the next 2 weeks, matapos namin yan, in draft. And then we'll get opinions from various sectors, the academe, para mabuo namin ito ng may buong tapang at kumpiyansa na sapat na yan. So Senate lang yung legal team mo na yung gagawa, mag-draft na. Yes. So with the consultants na. With the consultants na. Tapos ibabato namin sa ilang academe, sa sector na academe, ilang mga kaibigan namin sa academe, basta't hindi sila sasama o kasama sa impeachment trial sa magkabilang panig. Because again, as I told you the last time, balita namin, siyempre marami ng mga abogadong nagkukonsultahan, nag-a-apply, nagkinukuha sa prosecution man o sa depensa. And then saka nyo po i-relate din sa mga... Sa mga senador para mabato rin nila sa kanilang mga consultant para pagdating ng period para pag-usapan namin at pagbotohan yan, handa na ang lahat sa kanilang mga panukalang amendment kung meron man. SB, doon lang sa, sa mga dates. Sa June, sabi niyo sa June 2 possible matalakay, may i-refer sa committee, tama po ba? Hindi na i-refer sa committee yan. Alam niyo impeachment? Sa plenary agad yan. Plenary agad, tapos magko-convene agad niyo as impeachment court. Pwede. Unahin muna namin yung rules. Unahin muna namin aprobahan yung rules. Is the Senate also open to subpoenaing VP Duterte's bank? It depends. It depends. The Senate cannot and should not, as an impeachment court, issue opinions regarding that without any party requesting for it. Hindi kami investigador. Hindi namin trabaho hilingin yon. Dapat, kung kailangan talaga yan, may partido, prosecution of defense na manghihingi niyan, at kung objekta ng kabila, pagpapasahan po namin yan. Ayokong pangunahan ng impeachment court kaugnay sa bagay na yan. SB from preparation po, most likely July or August po ang actual trial. Most likely when the new Congress already enters into its function, that means after SONA. SONA, I think, is on July 21. Tama? Kindly check. SONA is on July 21, so trial will commence after that date. So yung hindi ba to with this hanging, di ba makaka-apekto sa politika, ekonomiya? Dapat hindi. Bakit? Dahil, ulitin ko, ito ay legal, konstitusyonal at normal na proseso para mapanagot ang ilang matataas na opisyal natin na tinatawag nating impeachable officers. Hindi ito dapat katakutan. Hindi tayo dapat tumakbo palayo dito. Hindi tayo dapat mabahala dito. Dahil normal, ordinaryo at legal na proseso ito na nakasaad sa ating saligang batas. Sir, sabi po ni Justice Ascuna na parang no problems na sige tumawag draft of the 19th and 20th Congress, but they have to convene during the 19th. Sabi niya. So, may assurance naman po na within the 19th, mako-convene po yun.
That is an option for the 19th Congress to take because whatever it is that the 19th Congress does, the 20th Congress, dahil aabutan yon, can decide otherwise. Pero definitely, sir, magkukonvene kayo sa impeachment court. Again, depende yan sa 19th Congress. Kasi mangyayari yan, 2 beses kayo magsusumpahan, baka may dagdag ground pang umangat eh. Isa yan sa mga pag-uusapan at pag-aaralan namin sa rules. So bahagi yun. Dahil pwede na, ang rules dapat aprubahan namin ha, hindi bilang impeachment court. As a legislative body, dapat namin aprubahan yun. So pwede namin aprubahan yun na hindi pa impeachment court.